Alam kong alam mo na may mga bagyo na kayang tumagal ng ilang araw. May mga lindol din na kayang magpaguho ng buong lungsod. Pero sa mga hindi nakakaalam ay may isang kalamidad na kayang magdulot ng matinding pinsala sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang tornado. Sa unang tingin mukha lang itong umiikot na haligi ng hangin. Pero kapag lumakas ito, kaya nitong bumunot ng malalaking puno, magpalipad ng mga sasakyan at mangwasak ng mga bahay. Karamihan sa mga tornado ay hindi naman gaanong malalaki. Marami ang mabilis mawala at makitid lang ang tinatahak. Pero noong May 31, 2013, isang kakaibang tornado ang nabuo malapit sa bayan ng El Reno sa Oklahoma, Amerika. Whoa! Just got the car blasted by a tornado! Oh my gosh, this is a monster. The monster is the El Reno tornado. It's massive, fast, and unpredictable. Hanggang ngayon ito pa rin ang kinikilalang pinakamalawak na tornado na naitala sa modernong kasaysayan. Ayon sa US National Weather Service, umabot sa mahigit 4 na kilometro ang lapad nito. At sa loob lamang ng halos 1 minuto mula sa isang manipis na buhawi, mabilis itong lumawak hanggang maging isang napakalaking umiikot na pader ng hangin at ulan. Dahil dito, maraming storm chaser ang nahirapang matukoy kung nasaan ang tunay na sentro ng tornado. Ang iba ay inakalang nasa ligtas pa silang lugar, pero ang totoo ay nasa loob na pala sila ng napakalawak nitong sirkulasyon. Isa pa sa naging dahilan kung bakit naging kakaiba ang El Reno tornado ay ang lakas ng hangin nito. Gamit ang mobile Doppler radar, nakapagtala ang mga meteorologist ng hanging umabot sa halos 500 kilometers per hour sa ilang bahagi ng tornado. Ito ang isa sa pinakamataas na wind speed na naitala sa isang tornado. Pero kasabay ng mahalagang impormasyong nakuha ng mga siyentipiko dito ay isa pa din itong malaking trahedya. 3 kilalang storm chaser ang namatay habang sinusubukan nilang pag-aralan ang kakaibang buhawi. Layunin nilang maintindihan kung paano nabubuo ang ganitong kalalakas na tornado upang mas mapaganda ang mga warning system at mas maraming buhay ang mailigtas sa hinaharap. Pero bakit nga ba sa Oklahoma nangyari ang lahat ng ito? Ang estado kasi ng Oklahoma ay bahagi ng lugar na tinatawag na Tornado Alley. Ito ang rehiyon sa gitnang Amerika kung saan madalas magsalubong ang iba't ibang uri ng hangin. Mula sa timog ay umaakyat ang mainit at mabasang hangin mula sa Gulf of Mexico. Mula naman sa hilaga ay bumababa ang malamig at tuyong hangin mula sa Canada. Samantala, mula sa kanluran ay pumapasok naman ang tuyong hangin mula sa mga disyerto at kabundukan. Kapag nagsama-sama ang mga hangin ito, nagiging napaka-unstable ng atmosphere para itong malaking makina na unti-unting nag-iipon ng enerhiya. At ngayong alam mo na yan ay idagdag ko lang, kaya mas lalo pang naging delikado ang sitwasyon dahil wala pang 2 linggo bago ang El Reno tornado, isang napakalakas din na EF5 tornado ang tumama rin sa lungsod ng Moore, Oklahoma. Kaya nung araw na yon, mas naging alerto ang mga meteorologist dahil alam nilang posible na namang mabuo ang isa pang mapaminsalang bagyo. Ngayon habang umiinit ang lupa dahil sa araw, umiinit din ang hangin sa ibabaw nito. Kapag mas mainit ang hangin, mas magaan ito kaya mabilis itong umaakyat sa himpapawid. Kapag napakaraming enerhiyang nakaimbak sa mainit na hangin ito, mas malaki ang posibilidad na mabuo ang napakalalakas na thunderstorm. Tinatawag ng mga meteorologist ang enerhiyang ito na CAPE o Convective Available Potential Energy. Sa simpleng paliwanag, ito ang sukatan kung gaano kalakas ang puwersang nagtutulak sa mainit na hangin paitaas. Noong araw ng El Reno tornado, napakataas ng CAPE sa Oklahoma. Ibig sabihin napakalaki ng enerhiyang naghihintay lamang na mapakawalan. Kasabay nito, may isang cold front na bumababa rin mula sa hilagang kanluran at isang dry line naman papasok mula sa kanluran. Nang magsalubong ang mga ito, mabilis na naitulak paitaas ang mainit at mabasang hangin. Pero hindi pa sapat yon para makabuo ng tornado. Ang pinakamahalagang sangkap ay ang tinatawag na wind shear. Ito ang pagbabago ng bilis at direksyon ng hangin habang tumataas sa atmosphere. Kapag ang malakas na paakyat na hangin ay tumama sa umiikot na agos ng hangin sa iba't ibang taas, nagsisimulang umikot ang buong thunderstorm. Dito nabubuo ang tinatawag na supercell. Ang supercell naman ang pinakamapanganib na uri ng thunderstorm dahil mayroon itong napakalaking umiikot na bahagi na tinatawag na mesocyclone. Ito ang nagsisilbing machine ng bagyo. Habang patuloy itong umiikot at humihigop ng mainit na hangin mula sa ibaba, lalo itong lumalakas. At kapag ang umiikot na hangin ay tuluyang bumaba mula sa ulap hanggang sa lupa, saka nabubuo ang isang tornado. At noong hapon ng May 31, 2013, lahat ng sangkap na ito ay nagsama-sama sa iisang lugar.
At sa loob lamang ng ilang minuto, isinilang ang isa sa pinakamalaki at pinakamapanganib na tornado na nakita ng modernong mundo. Pero teka muna, putulin ko lang saglit. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at samahan mo na rin ng subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon mabalik na nga tayo. Habang papalapit ang gabi noong May 31, 2013, mas lalo pang lumalala ang sitwasyon sa Oklahoma. Sa radar malinaw na may isang napakalaking supercell na nabubuo. Pero ayon sa mga meteorologist, hindi ito ordinaryong thunderstorm. Isa itong tinatawag na HP o High Precipitation Supercell. Sa ganitong uri ng bagyo, napakaraming ulan at yelo ang umiikot kasabay ng malakas na hangin. Dahil dito, natatakpan ng makapal na ulan ang mismong tornado. Sa madaling salita, maaring napakalapit mo na pala sa tornado nang hindi mo ito nakikita. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakadelikado ng HP supercell. Hindi tulad ng karaniwang tornado na kitang-kita ang funnel cloud, ang tornado sa ganitong bagyo ay halos nakatago sa likod ng ulan at makakapal na ulap. May isa pang pangyayaring lalong nagpalala sa sitwasyon. Sa itaas ng atmosphere ay may manipis na layer ng mainit na hangin na tinatawag na cap. Isipin ito na parang takip ng isang kumukulong kaldero. Habang nakasara ang takip, naiipon sa loob ang init at pressure. Ganon din ang nangyari sa Oklahoma. Patuloy na naiipon ng mainit at mamasa-masang hangin sa ibaba ng cap. Pero hindi ito agad makataas dahil hinaharangan ito ng mas mainit na hangin sa itaas. Habang tumatagal, lalo lamang dumarami ang enerhiyang naiipon. Pagdating ng bandang 4:30 ng hapon, tuluyan nang nabasag ang cap. Sa loob lamang ng ilang minuto, biglang sumabog ang pagbuo ng ulap. Ayon sa mga weather observation, napakabilis ng paglaki ng thunderstorm. Ang matataas na ulap nito ay umabot sa halos 15 kilometers ang taas sa napakaikling oras. Ibig sabihin handa na ang lahat ng kondisyon para makabuo ng isang napakalakas na tornado. Bandang 5:35 ng hapon, unang may tumamang tornado mula sa parehong supercell. Pero hindi pa iyon ang pinakadelikado. Makalipas pa ang ilang minuto, bandang 6 o'clock, nagsimulang mabuo na ang mas malaking pag-ikot ng hangin sa timog kanluran ng El Reno. Sa umpisa wala itong kakaibang itsura. Isa lamang itong maliit na umiikot na alikabok sa ilalim ng madilim na ulap. Kung titingnan ito mula sa malayo, iisipin mong isa lamang itong normal na tornado na madalas makita sa Tornado Alley. Pero may isang bagay na hindi nakikita ng mata. Habang maliit pa lamang ang tornado sa ibabaw ng lupa, may kakaibang nangyayari sa loob nito. Ayon sa pag-aaral ni na Dr. Jana Hauser at Dr. Howard Bluestein na gumamit ng isang mabilis na mobile research radar sa araw na iyon, iba ang ipinakita ng kanilang datos kumpara sa matagal ng paniniwala ng mga meteorologist. Sa loob ng maraming taon, ang karaniwang paniniwala ay nagsisimula ang pag-ikot ng tornado sa mataas na bahagi ng ulap bago ito unti-unting bumababa hanggang sa lupa. Pero sa El Reno tila kabaligtaran ang nangyari. Batay sa kanilang radar data, mas malakas na ang pag-ikot malapit sa lupa habang hindi pa gaanong organisado ang pag-ikot sa mas mataas na bahagi ng ulap. Ipinapahiwatig nito na maaring nagsimula ang pinakamalakas na pag-ikot mula sa ibaba bago tuluyang kumonekta sa umiikot na bahagi ng bagyo sa itaas. Mahalaga ang natuklasang ito. Kung totoo ang ganitong proseso sa ilang tornado, nangangahulugan itong maaring mayroon ng mapanganib na umiikot na hangin sa lupa kahit wala pang malinaw na funnel cloud na nakikita sa langit. At kung hihintayin lamang ang paglabas ng malaking funnel bago magbigay ng babala, maaring huli na ang lahat. Habang pinag-aaralan pa ng mga siyentipiko ang kakaibang pag-uugali ng bagyong ito, patuloy namang lumalaki ang tornado. Sa loob lamang ng ilang minuto, hindi na ito kahawig ng karaniwang makitid na buhawi. Unti-unti itong naging isang napakalawak na umiikot na pader ng hangin. Tinatawag itong wedge tornado. Ang wedge tornado ay isang tornado na mas malapad kaysa sa taas ng nakikitang funnel nito. Pero sa El Reno, halos hindi na nga makita ang funnel. Sa sobrang lawak ng umiikot na ulap at ulan, para na lamang itong isang maitim na pader na dahan-dahang sumusulong. Para sa mga taong nasa silangang bahagi ng bagyo, hindi ito mukhang tornado. Mukha lamang itong napakadilim na ulap na papalapit. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap nitong makilala. Habang patuloy itong lumalaki, kinumpirma ng radar na umabot sa humigit kumulang 4.2 kilometers ang lapad ng umiikot nitong hangin. Ayon sa National Weather Service, ito ang pinakamalawak na tornado na opisyal na naitala sa modernong kasaysayan. Nalampasan nito ang dating record na itinakda ng Hallam, Nebraska tornado noong 2004. Sa puntong iyon, malinaw na hindi na ito isang ordinaryong tornado.
Isa na itong pambihirang pangyayari na hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga eksperto upang mas maintindihan kung paano talaga nabubuo ang pinakamalalakas na buhawi sa mundo. Pero hindi pa doon natatapos ang kakaibang katangian ng El Reno tornado. Ang sobrang laki nito ay isa lamang bahagi ng kwento. Ang mas nakakatakot ay ang nangyayari sa loob mismo ng tornado. Sa karaniwang buhawi, iisa lang ang pangunahing umiikot na haligi ng hangin. Pero ayon sa mga radar observation ng National Weather Service at ng mga research team na nag-aaral sa bagyo, ang El Reno ay naging isang multiple vortex tornado. Ibig sabihin, sa loob ng napakalaking tornado ay may mas maliliit pang tornado na umiikot sa paligid ng pangunahing sentro. Parang isang malaking umiikot na gulong na may mas maliliit pang umiikot sa loob nito. At ang maliliit na ito ang kadalasang may pinakamalalakas na hangin. Mas madaling maintindihan ito kung iisipin mo ang isang figure skater. Kapag nakabuka ang kaniyang mga braso, hindi ganun kabilis ang ikot niya. Pero kapag inilapit niya ang mga braso sa katawan, biglang bumibilis ang kaniyang pag-ikot. Halos ganun din ang nangyayari sa loob ng tornado. Habang mas kumikipot ang mga maliliit na umiikot na hangin, lalo silang bumibilis. Dahil dito, nagkakaroon ng mga bahagi ng tornado na mas mapanganib kaysa sa iba. Noong araw na yon, 2 mobile Doppler radar ang patuloy na sumusukat sa El Reno tornado. Isa rito ang Raxpol, habang ang isa naman ay ang Doppler on Wheels, na kilala rin bilang DOW. Mas mabilis ang pagkuha ng datos ng mga radar na ito kaysa sa karaniwang weather radar, kaya mas malinaw nilang nakita ang tunay na nangyayari sa loob ng bagyo. Batay sa kanilang mga sukat, may ilang bahagi ng tornado na may hanging umabot sa halos 500 kilometers per hour. Ibig sabihin, ang El Reno ay hindi lang isa sa pinakamalalaking tornado na naitala. Isa rin ito sa may pinakamalalakas na hanging nasukat ng modernong kagamitan. Pero may isa pang dahilan kung bakit naging napakadelikado ng tornado na ito. Hindi lang umiikot ang maliliit na vortices sa loob ng pangunahing tornado. Habang gumagalaw ang buong tornado pasilangan, ang mga maliliit na vortices sa loob nito ay may sarili ring direksyon at bilis. May mga pagkakataong bigla silang sumusulong ng napakabilis palabas ng pangunahing tornado bago muling bumalik sa loob. Dahil dito, halos imposibleng hulaan ang eksaktong galaw nila. Para itong maraming umiikot na ipu-ipo na sabay-sabay gumagalaw sa loob ng isang mas malaking ipu-ipo. Kahit ang mga veteranong storm chaser ay nahirapang tantiyahin kung saan ligtas dumaan. Maaring akala mo iligtas ka na dahil kasabay mo ang galaw ng pangunahing tornado. Pero sa loob lamang ng ilang segundo, maaring may isang mas maliit na vortex na biglang lumihis at mabilis na lumapit sa iyong kinaroroonan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging napakapanganib ng El Reno tornado para sa mga taong sumusubaybay rito. At hindi pa roon natatapos ang kakaibang pangyayari. Habang patuloy na gumagalaw ang pangunahing tornado, may isa pang hiwalay na tornado ang nabuo sa silangang bahagi nito. Tinatawag itong satellite tornado. Hindi ito bahagi ng maliliit na vortices sa loob ng pangunahing buhawi. Isa itong ganap na hiwalay na tornado na sabay na gumagalaw kasama ng mas malaking tornado. Mas kakaiba pa rito, umiikot ito sa kabaligtarang direksyon. Karamihan ng mga tornado sa Northern Hemisphere ay umiikot ng counterclockwise. Pero ayon sa mga meteorologists, ang satellite tornado na ito ay clockwise ang ikot, isang napakabihirang pangyayari. Karaniwan ang ganitong klase ng tornado ay mahina at mabilis mawala. Pero sa El Reno naging malakas din ang satellite tornado at tumagal ng humigit kumulang 15 minutes habang kasabay nitong tinatahak ang Oklahoma. Sa isang banda ay naroon ang napakalawak na pangunahing tornado. Sa kabilang banda naman ay may isa pang umiikot na satellite tornado. Magkasabay silang gumagalaw habang patuloy na nagbabago ang direksyon at bilis ng hangin sa paligid. Para sa sinumang nasa kanilang daraanan, halos imposibleng hulaan kung saan manggagaling ang susunod na panganib. At habang lumalakas ang dalawang buhawi, nagsimula na ring mapunta sa gitna ng kanilang landas ang mga storm chaser na ilang oras nang sumusubaybay sa kakaibang bagyong ito. Habang ang karamihan sa mga tao ay nagmamadaling lumayo sa El Reno tornado, may isang grupo naman ang sadyang sinusundan ang direksyon nito. Pero hindi sila naghahanap ng matinding karanasan o nais lamang makakuha ng magandang video. May mas mahalaga silang misyon. Ang leader ng grupong ito ay si Tim Samaras, isa sa pinakarespetadong storm researcher sa Amerika. Si Tim ay hindi basta storm chaser. Isa siyang engineer, inventor at siyentipikong maraming taon nang nag-aaral kung paano nabubuo ang mga tornado. Ang layunin niya ay hindi ang habulin ng bagyo, kundi maintindihan ito upang makagawa ng mas ligtas na mga gusali at mas mapaganda ang mga tornado warning sa hinaharap.
Sa loob ng maraming taon, nakabuo si Tim ng isang espesyal na kagamitan na tinawag niyang Turtle Probe. Isa itong mabigat at matibay na instrumentong inilalagay mismo sa daraanan ng tornado. Kapag dumaan ang tornado sa ibabaw nito, nasusukat nito ang air pressure, bilis ng hangin at iba pang datos na hindi kayang makuha ng ordinaryong weather radar. Napakahalaga ng impormasyong ito dahil karamihan sa mga radar ay nakatingin sa mataas na bahagi ng bagyo. Pero ang Turtle Probe ay direktang sumusukat sa mismong nangyayari sa lupa kung saan pinakamalakas ang epekto ng tornado. Bago pa ang El Reno, ilang beses nang matagumpay na nagamit ni Tim ang kaniyang mga kagamitan sa iba't ibang malalakas na tornado. Dahil dito, nakilala siya bilang isa sa pinakaingat at pinakamahuhusay na storm researcher sa Amerika. Hindi siya kilala sa padalos-dalos na paglapit sa bagyo. Bawat galaw niya ay pinag-aaralan. Tinitingnan niya ang radar, direksyon ng hangin, galaw ng bagyo, at iba't ibang weather model bago magdesisyon kung saan pupuwesto ang kaniyang team. Noong Mayo 31, 2013, pinamunuan niya ang research group na TWISTEX o Tactical Weather Instrumented Sampling in Tornadoes Experiment. Kasama niya sa sasakyan ang kaniyang 24 na taong gulang na anak na si Paul Samaras at ang veteranong meteorologist na si Carl Young. Sa totoo lang, hindi El Reno ang orihinal nilang target noong araw na iyon. Una nilang plano na pag-aralan ang mga kakaibang uri ng kidlat na nabubuo sa matataas na thunderstorm. Pero habang lumilipas ang hapon, napansin nilang mabilis na lumalakas ang supercell malapit sa El Reno. Batay sa radar at kondisyon ng atmosfera, nakita nilang may malaking posibilidad na mabuo ang isang napakalakas na tornado. Dahil dito nagpasya silang baguhin ang kanilang plano. Ang layunin nila ay mailagay ang isa sa kanilang mga probe sa daraanan ng tornado upang makakuha ng datos na hindi pa kailanman naitala noon. Umaasa silang ang impormasyong iyon ay makakatulong sa mga engineer na gumawa ng mas matitibay na bahay at makakatulong din sa mga meteorologist na mas mapabilis ang pagbibigay ng babala sa publiko. Habang papalapit sila sa tornado, may isa pang storm chaser na nasa unahan nila. Si Dan Robinson ay nagmamaneho rin sa parehong kalsada habang sinusubaybayan ang galaw ng bagyo. Sa paningin ng lahat mukhang nasa ligtas pa silang distansya, pero hindi nila alam na mabilis nang nagbabago ang anyo ng tornado. Habang lumalaki ito, hindi lang ang gitna ng tornado ang lumalawak, pati ang umiikot nitong hangin sa pinakalabas ay mabilis ding lumalayo mula sa sentro. Mas lalo pang naging mahirap makita ang tunay na laki nito dahil natatakpan ito ng makapal na ulan. Sa mata ng isang tao, parang ulan lang ang nasa paligid. Pero ayon sa radar, ang bahaging iyon ng ulan ay bahagi na pala ng napakalawak na umiikot na hangin ng tornado. Ibig sabihin, habang iniisip nilang nasa tabi pa lamang sila ng bagyo, unti-unti na pala silang pumapasok sa pinakamapanganib nitong bahagi. Matagal nang ginagamit ng mga storm chaser ang tinatawag na inflow notch bilang palatandaan ng ligtas na ruta sa paligid ng tornado. Ito ang bahagi kung saan pumapasok ang mainit na hangin papunta sa bagyo. Sa karamihan ng tornado, malinaw itong nakikita at malaking tulong ito sa pagtansya ng ligtas na distansya. Pero sa El Reno, biglang nagbago ang lahat. Habang patuloy na lumalawak ang tornado, nagsimulang magsara ang inflow notch. Unti-unti itong natakpan ng umiikot na ulan at hangin. Dahil dito, halos imposible nang malaman kung saan nagtatapos ang tornado at saan nagsisimula ang ligtas na lugar. Ayon sa mga ulat tungkol sa insidente, napansin din ito ni Tim Samaras. Sa kanilang radio communication, sinabi niyang wala silang ulan sa kanilang kinaroroonan kahit dapat ay nasa gitna na sila ng matinding bagyo. Para sa isang veteranong storm researcher, isa itong malinaw na senyalis na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Hindi sila nasa ligtas na bahagi ng bagyo. Nasa direksyon na pala sila ng mabilis na lumalawak na tornado. Pagkatapos nito, nangyari ang hindi inaasahan. Sa halip na magpatuloy sa direksyong inaasahan ng karamihan sa mga storm chaser, biglang nagbago ng galaw ang tornado. Kasabay nito lumawak pa ang umiikot nitong hangin sa timog na bahagi. Si Dan Robinson na nasa unahan ng TWISTEX ay agad na napansin ang panganib at nagawang makalayo. Pero ayon sa reconstruction ng National Weather Service at sa GPS records ng mga sasakyan, nasa humigit kumulang 20 hanggang 30 seconds lamang ang pagitan nila. Sa isang normal na biyahe, halos wala lang ang ganitong agwat. Pero sa araw na iyon ang naging pagitan ng buhay at kamatayan. Habang dumadaan ang sasakyan ng TWISTEX sa Reuter Road malapit sa Radio Road, isang napakalakas na subvortex ang biglang humiwalay mula sa pangunahing tornado at dumaan mismo sa kanilang kinaroroonan.
Ayon sa pagsusuri ng radar matapos ang insidente, tinatayang umabot sa mahigit 320 kilometers per hour ang hangin sa bahaging iyon ng tornado. Sapat ang lakas na iyon upang buhatin ng kanilang Chevrolet Cobalt at ihagis ito ng daan-daang metro. Nang matagpuan ng mga rescue team ang sasakyan, halos hindi na ito makilala. Doon nagtapos ang misyon ni na Team Samaras, Paul Samaras at Carl Yang. Ngunit ang kanilang mga taon ng pananaliksik at ang mga datos na kanilang naiwan ay patuloy na ginagamit ng mga meteorologists hanggang ngayon upang mas maintindihan ang pag-uugali ng pinakamapanganib na mga tornado sa mundo at makatulong sa pagligtas ng mas maraming buhay sa hinaharap. Ang trahedyang nangyari sa El Reno ay naging malaking babala sa buong komunidad ng mga storm chaser. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, may mga kilalang storm researcher na namatay habang direktang pinag-aaralan ng isang tornado. Marami yang napaisip kung si Team Samaras, na kilala sa pagiging maingat at mahusay magplano, ay hindi rin nakaligtas. Ibig sabihin ay wala talagang sino man ang maaring maliitin ng ganitong klasing bagyo. At hindi lang ang grupo ng Twistex ang muntik ng maging biktima. Ayon sa mga ulat matapos ang insidente, isa pang malakas na subvortex ang tumama sa sasakyan ng crew ng The Weather Channel na pinamumunuan ni Mike Betes. Nabuhat ng hangin ang kanilang SUV at naihagis ito ng daan-daang metro bago tuluyang tumigil sa isang bukirin. Himalang nakaligtas ang buong grupo kahit nagtamo sila ng iba't ibang pinsala. May isa pang storm chaser na si Richard Henderson. Huminto siya sandali upang kunan ng larawan ng tornado at ipinadala pa ito sa kaniyang kaibigan. Ilang sandali lamang ang lumipas, inabutan siya ng tornado at hindi na rin siya nakaligtas. Sa kabuuan, 8 katao ang nasawi sa El Reno tornado. Lahat sila ay nasa loob ng mga sasakyan nang mangyari ang trahedya. Pagkatapos ng sakuna, isa pang tanong ang naging sentro ng diskusyon ng mga meteorologists. Gaano nga ba talaga kalakas ang El Reno tornado? Karaniwang ginagamit sa Amerika ang Enhanced Fujita Scale o mas kilala bilang EF Scale upang masukat ang lakas ng isang tornado. May 6 na antas ito. Nagsisimula sa EF0 na may pinakamahinang pinsala hanggang EF5, ang pinakamataas na antas na kayang magdulot ng halos kumpletong pagkawasak ng matitibay na gusali. Pero may isang mahalagang bagay na hindi alam ng maraming tao. Hindi direktang sinusukat ng EF scale ang bilis ng hangin. Ang pangunahing batayan nito ay ang pinsalang iniwan ng tornado. Halimbawa, kung winasak ng tornado ang matitibay na bahay, nabunot ang mga puno, at natanggal pati ang pundasyon ng mga gusali, mas mataas ang maaaring maging rating nito. Kung kaunti lamang ang tinamaang istruktura, mas mababa rin ang opisyal na rating kahit gaano pa kalakas ang hangin. Dito naging kakaiba ang El Reno tornado. Bagamat nakapagtala ang mga mobile Doppler radar ng hanging umabot sa humigit kumulang 476 hanggang higit 500 kilometers per hour, karamihan sa dinaanan nito ay mga bukirin at bukas na lugar. Kaunti lamang ang matitibay na gusaling direktang tinamaan. Dahil dito, ang nakitang pinsala sa lupa ay tumugma lamang sa antas na EF3. Sa simula, nagkaroon pa ng usapan kung dapat ba itong ituring na EF5 dahil sa napakataas na wind speed na naitala ng radar. Ngunit kalaunan, nanatiling EF3 ang opisyal na rating ng National Weather Service dahil iyon ang itinatakda ng kasalukuyang pamantayan sa paggamit ng EF scale. Hindi lahat ay sumang-ayon sa naging desisyong iyon. Maraming meteorologist at tornado researcher ang naniniwalang hindi sapat na pinsala lamang ang pagbabatayan sa panahon ngayon. Para sa kanila, kung may makabagong radar na kayang sukati ng tunay na lakas ng hangin, dapat ding isama iyon sa pag-uuri ng tornado. Mahalaga ang usaping ito dahil ginagamit ng mga engineer ang ganitong datos sa pagdidisenyo ng mga ospital, paaralan, tulay at iba pang mahahalagang infrastruktura. Kung mali ang pagtataya sa tunay na lakas ng mga tornado, maaring kulang din ang tibay ng mga gusaling itinayo para sa mga susunod na sakuna. Hindi man nabago ang opisyal na rating ng El Reno, may isang bagay na siguradong binago nito. Binago nito ang paraan ng pagtingin ng mga eksperto sa tornado. Pagkatapos ng insidenteng ito, mas naging maingat ang mga storm chaser sa paglapit sa malalawak na wedge tornado. Dati may mga bahagi ng bagyo na itinuturing na mas ligtas lapitan. Pero ipinakita ng El Reno na maaring magbago ang direksyon, laki at galaw ng tornado sa loob lamang ng ilang minuto. Naging usapin din ang dumaraming bilang ng mga storm chaser sa mga kalsada. Sa bawat malaking tornado, daan-daan o minsan ay libu-libong tao ang sumusunod sa bagyo upang kumuha ng video.
Kapag nagsabay-sabay sila sa iisang lugar, maaari nilang maharangan ang mga kalsadang kailangan para sa mabilis na paglikas. Noong araw ng El Reno, marami ring residente ang agad na lumikas dahil sariwa pa sa kanilang alaala ang mapaminsalang Moore tornado na tumama ilang araw bago nito. Nagkaroon ng mabigat na trapiko sa ilang pangunahing highway. Sa kabutihang palad, humina at naglaho ang El Reno tornado bago nito marating ang pinakamasikip na bahagi ng trapiko. Ayon sa mga eksperto, kung umabot pa roon ng tornado habang siksikan ang mga sasakyan, maaring mas marami pa ang naging biktima. Sa kabila ng lahat ng trahedya, napakalaki rin ng naging ambag ng El Reno sa larangan ng meteorolohiya. Mas malinaw na ngayong nauunawaan ng mga siyentipiko na may mga tornado na maaring mabilis lumawak sa loob lamang ng ilang minuto. Mas naunawaan din nila kung gaano kapanganib ang multiple vortex tornado at kung gaano kahirap hulaan ang galaw ng mga subvortex sa loob nito. Ang mga datos na nakolekta mula sa mobile radar at sa mga instrumentong naiwan ng research teams ay patuloy pa rin ginagamit hanggang ngayon sa pag-aaral ng tornado at sa pagpapaganda ng weather forecasting. Hanggang ngayon, nananatiling kakaiba ang El Reno tornado. Hindi lang dahil ito ang pinakamalawak na naitalang tornado sa modernong kasaysayan, kundi dahil ipinakita nito na marami pa ring bagay tungkol sa kalikasan ang hindi pa ganap na nauunawaan ng tao. Sa kabila ng napakamodernong radar, satellite at computer models, may mga pagkakataon pa rin kayang sorpresahin ng kalikasan maging ang pinakamahusay na mga eksperto. At marahil iyon ang pinakamahalagang aral na iniwan ng El Reno tornado. Habang patuloy nating pinag-aaralan ng panahon at gumagawa ng mas makabagong teknolohiya, hindi dapat mawala ang paggalang natin sa kapangyarihan ng kalikasan. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, kaya nitong baguhin ang lahat.